Hello guys, good afternoon. Okay. So, nice kong i-share sa inyo yung aking disaster recovery plan para sa ERP Next. Kasi kung ikaw nag-implement ng ERP Next, isa ito sa kailangan mo consider. Kumbaga, kailangan mo talagang pagplanuhan itong part na to dahil kapag hindi, kapag nagkaroon ka ng problema, nag-down yung database mo, um, yung application engine mo is nag-down or si ERP Next mismo, yung program mismo nag-down. So, mahirap ang troubleshoot. At saka, ang tanong nito is ano yung gagawin mo once na nangyari yung disaster. Hindi natin alam eh, hindi natin alam kung saan dito magkakaroon ng problema. Kaya nga sinabing disaster dahil sa hindi mo alam kung kailan talaga mangyayari siya. Pero ang question is, handa ka ba doon? So, itong nasa screen natin na to ay ito yung typical na installation ng ERP Next. Okay, so install siya sa host and then isang host nito is either virtual machine or physical machine or container. So, install natin si ERP Next mismo. So, ERP Next is composed of, tawag ko dito application engine, which is composed ng Python, si JavaScript, at saka yung Redis, Node, saka iba pang mga program or services na tumatakbo sa engine or yung kay ERP Next mismo sa program. And then, another thing is database server which is si MariaDB. So, usually kapag nag-install tayo sa isang machine or yung nakukuha natin mga installation sa internet, kasama na si database server sa installation saka si engine, so si Frappe. Okay. Now, ano sila, host. So, dahil sa iisang host lang sila, ang question is, paano kung magkaroon ng problema yung host na yan? Yung host mismo hindi yung hindi yung database or yung si application engine or si ERP Next server. So, down na kagad yan kapag nagkaroon ng problema yung host mo. Eh, paano kung ang nag-down sa'yo si database server? So, down kaagad yung ERP Next mo kasi wala siyang mapagkukunan eh. Eh, paano kung nag-down, hindi nga nag-down yung database server pero sa application server mo nag-down? Ano ang gagawin mo? 'Di ba? So, ako may ginawa akong ganito sa disaster recovery ko. Okay. Ah, Gumawa ako ng database which composed of three nodes. Ibig sabihin, kasi ginawa ko siyang cluster, database cluster, MariaDB, Galera cluster. Okay. So, tatlong tatlong database and then ito yung database servers. Kumbaga, pinaghiwa-hiwalay ko siya. So, kasi hindi magandang practice, hindi best practice yung nasa isang host lang yung server natin, yung application server natin, yung application engine, tapos yung database server. Kasi kapag nagkaroon ng problema dyan, mahirap yan i-troubleshoot. At saka down ka agad. Malaki ang downtime mo. Okay, ah, kapag tumatakbo na ang system for a year, 2 years, 3 years, very critical na yon kasi ang dami mo ng data, ang dami mo ng record. So, at saka ang dami kong hundreds or thousands of users ang gumagamit ng system na yan. So, hindi mo gugustuhin ang downtime. Napakalaki ang downtime na 1 hour or 30 minutes. Napakalaking isipin mo kung hundreds yun. Ang dami mong user na hindi nakakagamit. Tenga sila, binabayaran sila. So, ang point is, kailangan handa tayo dito. Okay. So, dito, inihiwa-hiwalay ko siya sa database server. Gumawa ako ng cluster ng database server. And then, may tatlong node ang isang cluster. One cluster ito, database cluster. May tatlong node.
So, ibig sabihin, pare-parehas ang laman nito. Tatlong, tatlong node na to. And then, max scale. Si max scale kasi, actually dito nagko-connect si ERP Next. So, pag run ni ERP Next, hahanapin niya syempre yung database niya. So, ang database niya, magko-connect siya kay MaxScale. Si MaxScale naman, ano to, MariaDB MaxScale. Ngayon, MariaDB MaxScale, siya ang nagko-connect sa database cluster. So, siya na ang bahalang mag-manage. Si database, si MaxScale is a router and a load balancer. So, pag kinaka-configure siya, halimbawa, naka-configure siya ng read-write split, MaxScale, so yung load nung no, ni ERP Next pagdating sa query, sa insert, delete, set, CRUD operation, si MaxScale ang nag-handle niyan. Kung sino ang primary dito, doon niya isi-send yung write. Pagdating sa queries naman, yung read, dadalhin niya doon sa mga ibang nodes. So, siya na ang bahala niyan. Siya na ang bahala mag-manage sa connection sa database at saka pag-retrieve ng data kung kailangan ni ERP Next. So, kaya si user hindi niya basta pag-access niya kay ERP Next, anumang CRUD operation na ginagawa niya or entries dito, hindi niya na alam yung nangyayari basta naka-configure na yan na si database ay dadaan dito pag dadaan kay MaxScale para ma-access yung database. Okay, now ngayon ano ang advantage nito? So compare dito sa ganitong setup. So ang ganitong setup is magkakahiwalay yung host. So mayroon akong 1, 2, 3 na host para sa database and another host para kay MaxScale and another host para kay ERP Next as an engine. Okay. Now, paano pag nagkaroon ng downtime ng disaster? So ang disaster is pwedeng mangyari sa host, di ba? Is either sa host ni ERP Next or sa host ni MaxScale or sa host nitong mga database. Okay. Pwede rin mangyari kay ERP Next mismo, sa engine mismo nagkaroon ng problema, or kay MaxScale mismo nagkaroon ng problema, or kay database mismo nagkaroon ng problema. Pero ang advantage nito is kapag nagkaroon ng problema ang database, pag nag-down yan, gagana pa rin yung system mo. Gagana pa rin si ERP Next. Bakit? Kasi meron ka pang gumaganang dalawang database. Okay, kahit na mag-down pa yung dalawa, meron ka pang isa, gagana pa rin si database mo, si ERP Next. So, mamaya ipapakita ko 'yan. And then dahil gagamit tayo ang implementation nito is pwedeng yung host mo is physical machine, physical server, or yung host mo is VM or virtual machine or container. So, nasa iyo kung paano mo i-implement yung mga host mo pagdating sa host. Is either virtual machine, physical, bare metal, or container. Okay. Papakita ko sa inyo yung implementation ko nito. Maya. So ganun, uh, ang user is na-access ng system, si ERP Next, and then pagdating dito, pagdating kay ERP Next siya na ang database niya is i-access niya through MaxScale para ma-access niya tong cluster. Okay. Mag-down man na yung database mo, gagana ka pa rin dahil meron ka pang dalawa. Mag-down man kahit na dalawa, meron ka pang isa which is madaling bago mag-down yung isa na naman, makikita mo na kaagad kung ano yung problema at ma-fix mo na kaagad yun bago bago magkaroon ka naman ulit ng problema dito sa database. So, okay. Now, sa gagamitin natin na meron akong papakita na gagamitin natin na virtualization which is
si Proxmox. Okay. Now, dito sa diagram natin na to, host 1, 2, 3 ay ito yon. Scene 1, 2, 3. Okay. And then, si ERP next is this one. Gumagamit ako ng container using Proxmox virtualization. ERP next. And then, sa diagram natin, ang sunod si MaxScale. Si MaxScale ay ito. Then, user interface ni MaxScale, ito siya. Kung makikita natin dito, tatlong node, 1, 2, 3, running. Ito yung, isa doon is master, and then, yung iba is slave. Okay? So, now, dito sa diagram na to, ngayon, pakita ko sa inyo paano kung magkaroon ng problema dito sa isang host. Okay, tingnan muna natin si ERP-NEXT. Si ERP-NEXT is, okay, working. Working si ERP-NEXT dito sa system natin. Okay, log out muna ako. Log out. So, ERP, na-configure ko na to cluster para sa cluster. Okay, now, ERP-NEXT is working. Now, paano kung mag-down ang isa dito? Okay, let's see. Para i-simulate yan, ito turn off ko ang service ng isang host nitong master node. So, okay. Service. MariaDB. Stop. MariaDB. Stop. Now, nakikita natin dito yung health ng ating server. So, hindi pa na-detect. Okay. Now, stop. Down na. Gumagana pa rin ba si ERP Next? Refresh natin. Yes. Gumagana pa rin si ERP Next. Look at that. Ginawa niyang primary yung isa. Automatic na dahil na detect ni MaxScale na down si ERP Next. So, nag-flag niya dito na down. And then, dahil sa clustering, sa setup ng clustering, automatic na ang isa doon gagawin niyang master. Kasi yun yung yung mechanism nung Galera cluster, MariaDB Galera cluster. So, okay. Now, paano kung mag-down pa ulit ang isang database? Ano ang mangyayari? So, down natin tong yung isa naman. Okay. So, ang implementation nito is, ang best practice nito is dapat magkahiwa-hiwalay yung host mo ng VM. Sa akin, dito sa testing lab ko ay nasa isang host lang yung lahat ng container na ginagamit ko dito. Service. Down natin yung isa pang service. MariaDB. Stop. Okay. Down na naman ulit siya. So, okay, refresh.
Down siya. Okay. Pero buhay pa kaya si ERP Next? Buhay pa rin. Di ba? Okay. Insert tayo ng record. Okay. Purchase order. Purchase order. Okay, medyo slow yung ating database dahil sa very limited ang resources niyan. Dahil sa yung server is hindi siya ganun kalaki yung resources. Kaya ginagamit ko lang ito for testing. So, okay. Try natin. Okay. Let's save. Save. Okay. Now, the point is, buhay yung database. Save siya. It's draft. Okay. Balik tayo doon. Buhayin natin ulit si ano. So, meaning dito sa node na to, may panibagong record. Pero yung dalawa, dahil down siya, wala siyang record nung bagong to. Bagong insert natin. So, buhayin natin siya. Kasi sa clustering, automatic na ah, pag binuhay ko yan, magsisync ulit, magkakaroon ulit ng kopya yung dalawang node na down. So, may backup ka kaagad. Kumbaga, magkaroon man ng disaster sa database level, wala kang problema kasi ah, meron ka laging kopya na dalawa. At bago mag-down ulit yung pangalawa, siguro na-fix mo na yung problema. So, pag tinignan natin yan dito, kaagad, sync na kaagad. Sync na siya, running. Diba? Kita mo kaagad na monitor mo kaagad kung yung health ng database mo. So, ganun ka ah, kabilis at saka kadali. Ang kagandahan dito sa Proxmox is pwede mong i-snapshot yung yung image, yung container. Halimbawa ito, snapshots. In case na magkaroon ka ng problema, uh, within a day, or halimbawa, schedule mo to na magkaroon ng snapshot siya every night. So, magkaroon ka man ng problema ngayong araw, pwede mo siyang i-resume or pwede mo siyang i-restore galing sa snapshot kagabi. Okay, pansin mo mayroon ako dito mga snapshots. Okay. Now, ito is snapshot natin to. Gaano kabilis? Okay, snapshot. Take snapshot. Working. Okay. Yan lang muna. So, working node. Okay. Working node. Okay. So, may snapshot ako.
Pwede ko rin siyang i-clone. Parang gusto ko magkaroon ng kopya. Clone is different from snapshot. Mag-clone siya ng isa pang ganito, isa pang image, isa pang container. Snapshot. So, take snapshot. Ganun ka-power si Proxmox. Gagamitin mo siya as disaster recovery. Depende sa design mo ng disaster recovery mo. So, ang lahat ay disposable na. Lumalabas tuloy na disposable siya. Kahit alin dito sa node na to ang magkaroon ng problema, pwede mo scrap. And then duplicate ka nung working node, tapos set up mo siya ng parehas na IP address ng nasirang node. Kung ito nasira, yung node 1 mo nasira, scrap mo na yan, duplicate mo to, i-clone mo lang yung clone mo lang si node 2, and then palitan mo yung IP address, run mo na kagad. Kailangan mo lang i-adjust yung configuration nitong ni node 2 na parehas ng configuration ni node 1. So para mag-normalize ito, mag-sync siya. So ang point is madaling mag-restore. Hindi ka mangangarag na nagkaroon talaga ng downtime. So magkaroon man ng dito naman sa iyon ang disaster recovery pagdating dito sa pagdating sa database level. Okay? Ngayon, paano naman dito kay ERP Next? Parang kung nagkaroon ng problema sa level nitong ERP Next or sa host ni ERP Next. Yung gagawin mo lang, take ka ng snapshot. Ni ERP Next. Take snapshot. Okay, let's go. Okay. And then ERP Next. Okay. Take snapshot. Now, mayroon ka ng snapshot ni ERP Next. Yung snapshot na yon, actually, pwede mong i-clone yan. Clone mo to si ERP Next. Clone. Aling snapshot? Yung working. Yung huling-huling ginawa kong working. Ito yun. So, yun kung ano yung snapshot ko, yun ang yan niya. So, ERP Next backup. Hosting. ERP. 14. B1. Okay, backup 1. So, clone. So now, kung makikita natin dito, to-clone na siya. Parang dito ang ginawa natin is nagkaroon ka ng kopya nito. Nagkaroon ka ng kopya nito na naka-standby lang diyan. Okay? Na anytime magkaroon to ng problema, papatayin mo lang yan and then switch on mo to. Dahil magkaparehas ang configuration nito, wala ka nang gagawin pang ipa-plug mo na lang diyan. Ganon din ito si Maxscale. Magkaroon man ng problema kay Maxscale, ang gagawin mo lang, pag nag-clone ka ng ganyan, naka-standby lang, parehas na parehas, magkaroon man ng problema to, papatayin mo lang to, and then turn on mo to. Dahil magkaparehas ang configuration, wala namang data dito eh. Nagra-route lang to at saka naglo-load balance, walang data dito kay Maxscale.
Wala ding data kay ERP Next. Parehas na parehas lang yan. So, disaster recovery mo, napakabilis. Dahil turn off, turn on, boom. Turn off, turn on, boom. Paglalaroan mo na kung ano nangyari dito. Kasi ito na yung live mo ulit. Tatanggalin mo lang to dyan. Replace mo nito. So, balik tayo dun sa so, ngayon, tapos na ba yung clone? Clone na. Where is that clone? ERP Next. So, ito si ERP Next na 14B1, yung backup 1 clone, naka-standby lang siya. Anytime magkaroon ng problema dito, switch on ko lang to. Diba? Kasi parehas na parehas yung configuration niya. Same thing dito kay Maxscale. Gagawin ko lang sa kanya, magagawa ko ng ng snapshot. Take snapshot. And then from that snapshot, clone. Alright, no, it's working. Maxscale. Parehas na parehas din yung configuration niya. Look. Kapag tiningnan mo to, halimbawa si Maxscale network 210 IP address. Maxscale 210 IP address. Pati yung settings niyan sa loob parehas na parehas. Kaya isi-switch on mo lang siya tapos ka na. Ngayon, para wag na tayong humaba, ang point is may solid kang disaster recovery once na nangyari ito. Nan mangyari man yung disaster recovery. Gamit ang combination ng database clustering, Maxscale sa routing at saka load balancing, ERP Next Engine, hiwalay siya. So, na-decoupled mo yung lahat ng services, database, engine, tapos yung ERP Next Engine. So, ganito ang setup mo, magkakaproblema ka dyan, malaki. Pero pag dito, dahil magkahiwa-hiwalay siya, madali ka mag-troubleshoot at imposibleng magkaroon ka ng downtime. Kapabayaan na yun kapag nagkaroon ka ng problema dito na nakita mo na sa monitoring mo kay Maxscale na hindi na healthy yung node mo tapos pinabayaan mo pa. So, pero dahil sa nagawa mo ng maayos yung disaster recovery mo at may plano ka in case na set mo yung mga scenarios na pwedeng magkaroon ng problema at nagawa mo na ganito, mas madali ang disaster recovery. Very critical sa live na system. Kailangan i-consider ng matindi ito pagdating sa implementation. Bago actually mag-implementation, dapat solid ang disaster recovery mo. Dahil kung hindi, anong sasabihin mo sa may-ari pag nagkaroon ka ng problema? So, yun lang po. At sana na-enjoy niyo ang video na to. Thank you.